Sama-sama tayong magiging Sakaki! Hindi lang isa o dalawa, kundi umabot po sa 3 bagyo ang posibleng makaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Una na yan ang bagyong Nika na ngayon nasa coastal waters na ng Ilocos Sur. At maaaring masundan pa yan ang mga bagyong tatawaging Ophel at Pepito. Patuloy po ang pagsaksi ng GMA Integrated News sa mga epekto ng bagyong Nika na nagbabanta pa rin magdulot ng matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Alas 8 po ng gabi kanina, itinaas ng Pag-asa ang yellow rainfall warning sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Libo-libong residente na ang inilikas. At mula sa Santiago City, Isabela, saksilan si James Agustin. James, kamusta na? Pia, umabot na sa mahigit 4,500 na pamilya yung lumikas sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Isabela. Sa naranasan natin pag-ulan sa buong araw, pinakamalakas yung kaninang bago magtanghali. Natatanggal na yung bubong namin. Malakas na hangin kakambal ng matinding ulan na naranasan sa Itsagi, Isabela. Oh my God! Sa barangay Nara, umapaw ang ilog at umabot ang tubig sa ilang bahay. Hindi na madaanan ng Nara Bridge kaya isolated ang 8 barangay. Sa lakas ng ihip, bahagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Hinagupit pati katabi nitong peryahan. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano'y kumita sa fiesta. Lakas na ang hangin, nasira yung mga anak buhay namin. Ramdaman lakas ng ulan hanggang sa loob ng covered court, kung saan naglagay ng mga modular tent para sa mahigit 500 lumikas kaninang tanghali. Yung bahay namin lumipad yung yero, tapos nadaganan ng kahoy, kaya lumikas kami. Sa bayan ng Alicia, halos pa rin din ng malalakas na hangin ng mga yero. Tumagilid na ang ilang poste, kaya naputol ang ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Okay ka lang? Nagbayanihan naman ang 2 tricycle driver matapos tumirik ang isa. Habang ang isang lalaki nag-alis ng mga humambalang na sanga sa daan. Malakas din ang bugso ng hangin sa bayan ng Dinapigil. Sa bayan ng Nagilian, tinangay ng hangin ang tent na ito na muntik pang tamaan ng isang van. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada sa Cauayan City. Lumagasa naman ang tubig sa bahagi ng San Pablo Cabagan Irrigation System. Pati sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan, ayon sa uploader ng video. Patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Ang isang residente ng haspang lumambat ng isda kahit malakas ang agos sa Abuan River sa Ilagan City. Muling nagbabala ang mga otoridad na bawal muna ang pagligo, paglalayag at pangingisda sa mga ilog at sa dagat. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 13,000 residente na ang lumikas sa kanilang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Nika. Nauna nang inilikas sa gabi ang mga nasa baybayin dahil sa banta ng storm surge. Naka-red alert pa rin sa buong probinsya at mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga ina-expect namin na ma-isolate. Katulad po nung Riverside region namin at saka nung Forest region. Rumagasa rin ang tubig sa ilang kalsada sa Bagao, Cagayan, kaya marami ang hindi madaanan. Nagtumbahan naman ang mga puno sa ilang kalsada sa Saguday, Quirino. Nagka-landslide naman sa bahagi ng National Road sa Barangay Ambato sa Tinglayan, Kalinga. Ganon din sa Aguinaldo Road sa Mayoyaw, Ifugao. Nakataas naman ang storm surge warning sa Dagupan City. Ganon din sa Agno, Anda, Bani, Binmalay, Bolinao, Burgos, Alaminos City, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Suwal, Pangasinan. So ito po yung mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan nitong storm surge na according po sa Pag-asa ay posible na umabot yung taas niya ng 1 hanggang 2 metro. Dahil ng mga mangingisda ang kawalan ng kita dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Mahigit 1 buwan na kaming walang income kasi maalon po. Tsaka kahit na siguro tatahimik yung alon, wala ring mahuling isda kasi sobrang lakas ng agos. Problemado pati mga bangus grower.
Mabagal daw kasi ang paglaki ng mga alaga nilang isda dahil sa sama ng panahon. Hahanguin na sana sa susunod na linggo ang mga isda, pero baka abutin na ng susunod na taon. Mas lalo silang nahihirapan kasi parang tao rin, panong ginagalis. Mas lalo silang hihinang kumain. Hirap kami ngayon, hirap kami talaga magpalaki. Samantala, Pia, problema pa rin yung supply ng kuryente sa maraming lugar dito sa lalawigan ng Isabela, kabilang na dito sa Santiago City. Kaya yung mga commercial establishments ay gumagamit na ng generator. At live mula rito sa Isabela para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, tanong ko lang, no, kasi kita rin namin, no, sa background mo, nabanggit mo nga na problema yung supply ng kuryente at napakadilim pa rin doon sa likuran mo. Kamusta naman yung sitwasyon sa mga evacuation center? Nabibigyan ba sila ng sapat na gamot, pagkain? May mga kailangan ba sila doon? Yes, Pia, kanina inikutan natin yung ilang mga evacuation center at may mga yung bayan na na-identify na flood-prone areas na at yung mga coastal municipalities, mga naka-preposition na doon yung mga relief goods. At katunayan niya, doon sa bayan ng Etiague, merong 8 barangay doon na na-isolate. Pero meron na silang mga relief goods doon. At sanay na rin naman yung ilang mga residente, lalo na yung mga nandun sa mga coastal municipalities na tuwing may bagyo ay sila lumilikas na sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat, James Agustin. Sa Aurora naman, kung saan naglandfall ang bagyo, hindi nakaligtas ang mga resort sa hagupit ng bagyong Nika. Gayon din ang ilang paaralan. At mula sa Kasiguran, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hilagang bahagi ng probinsya ng Aurora yung pinakanapuruhan ng bagyong Nika. Yung mga natumbang puno, natumbang poste ng kuryente, pati na nasirang bahay, yan ang naging epekto. Hindi lang dito sa bayan ng Kasiguran, kung hindi pati na sa mga kalapit na lugar. Madaling araw pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa Kasiguran, Aurora. Ilang minuto pa ang lumipas na wala na ng supply ng kuryente. Pagputok ng liwanag, mas lumakas pa ang pagbayo ng ulan at hangin. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Sinira rin ng bagyo ang bubong ng isang eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, na natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Ang isang barangay, mabilis na inabot ng hanggang tuhod na baha. Kaya ang mga residente, walang nagawa kung hindi lumusong. Sa Dipakulaw, nagkalat sa kalsada ang mga batong inanod mula sa dagat. Ayon sa barangay, umabot mula 8 hanggang 10 metro ang taas ng alon. Ramdam na ramdam din ang hagupit ng bagyo sa Dilasag kung saan naglandfall ang bagyo. Binaha ang isang eskwelahan, putol din ang mga puno at nasira ang mga bubong. Hindi na rin matawid ng anumang uri ng sasakyan ang Ditubor River dahil sa baha. Dahil sa dami ng mga natumbang puno, pahirap ang makapasok doon. May mga bahay pang natumbahan ng puno. Winasak din ng bagyo ang ilang bahay na gawa sa light materials. Maging ilang gamit, tinangay na hangin at ulan. Gugulam na nga po yung kung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip. Yung bubong niya, yung bahay ko. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang ilang resort. Humambalang din sa kalsada ang ilang natumbang poste ng kuryente. Sa pilitang paglikas na ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag, na pinaka-napuruhan ng bagyo. Mahigit 5,000 residente nang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa mga apektadong residente. Ang protocol po dyan, siyempre, per bayan, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po, doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadalan po namin. Patuloy rin ang monitoring para matulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo.
Pia, sa ngayon, patuloy yung ginagawang assessment o pagtataya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito nga sa probinsya ng Aurora. Pero sa ngayon, walang reported o naiulat na casualty, ibig sabihin walang nasaktan o nawawala. Pia. Darlene, kita namin doon sa mga kuha mo mula kaninang umaga hanggang kanina hapon na napakalakas nga ng hangin at talagang napakatindi ng ulan, no? At nagbagsakan na nga yung mga puno tulad nung nandyan sa likod mo. Nag-umpisa na ba yung mga clearing operations? Kasi nabanggit mo may mga ilang lugar na hirap silang daanan. Tama ka, Pia, meron talagang mga lugar na nahirapang maabot yung mga otoridad kanina dahil sa mga nagtumbahan na poste at puno. Pero nakita na rin naman namin sila agad-agad na nag-ikot para magsagawa ng clearing operations at isa-isa na rin namang naialis itong mga punong nakahambalang sa kalsada, Pia. So ibig sabihin, Darlene, sa ngayon wala naman mga barangay o area na talagang isolated. Pia, merong isang lugar doon sa bayan, sa kabilang bayan ng Dilasag na merong malaking poste na nakaharang sa kalsada. Yun pa yung hindi natin na-update o nahihinga ng update kung naialis na. Dahil kanina, nung nanggaling tayo doon bandang hapon ay hindi pa rin yan naaalis at ang nakakadaan pa lang ay mga motorsiklo at mga tricycle at pwede ring maglakad yung mga residente. Pero sa mga oras na ito ay patuloy pa nating inaalam yung pinakahuling update tungkol doon, pero sa ibang bayan naman o sa ibang bahagi katulad dito sa Kasiguran ay nadaraanan ng malaya yung mga kalsada. Pia. Alright, makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kai. Humina po bilang severe tropical storm ang bagyong Nika. Pero asahan pa rin ang malalakas hanggang matinding ulan sa ilang bahagi ng Northern at Cordillera region. Base sa 8 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa southwestern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, La Union, iba pang bahagi ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Apayao at iba pang bahagi ng Benguet. Signal number 1 naman sa Pangasinan, iba pang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, iba pang bahagi ng Isabela, iba pang bahagi ng Quirino at iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, Nueva Ecija at Aurora. Huli pong namataan ng bagyo sa katubigan ng Magsingal, Ilocos Sur at may lakas itong 110 kilometers per hour at bugso nga abot sa 185 kilometers per hour. At base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng bukas lumabas ng PAR ang bagyong Nika. Pero bukas din, posibleng pumasok ang isa pang bagyo na tatawagin namang bagyong Ophel. At pagpasok bukas, ay posible itong dumikit o tumama sa northern o central Luzon. Pero ayon po sa Pag-asa, may chance rin itong mag-recurve pagkatapos. At bukod sa bagyong Ophel, posible sumunod pa dito ang isa pang panibagong bagyo at kung sakaling matuloy, ay papangalanan namang bagyong Pepito. At pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya mga kapuso, mag-monitor lamang po sa mga update. Iniimbestigahan ng AFP Western Command ang pangaharang ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino na papunta sana sa Escoda o Sabina Shoal. Git naman ng China, bahagi ito ng teritoryo nila. Ating saksihan. Galing Quezon, Palawan ang mga mangingisdang ito nang harangin sila ng mga tauhan ng China Coast Guard habang patungo sa Escoda o Sabina Shoal. Kwento ng isa sa mga mangingisda, madaling araw ng October 12, 30 milya mula sa Escoda, namataan nila ang malaking barko ng CCG. Doon palang hinarang na ang kanilang bangkang pangisda. Hinarang kami, malaking barko na inilawan kami ng malakas na ilaw bago nagpusina sila. Umabot siya ng umaga hanggang doon, maharang pa rin sila. Bandang alas 5 ng umaga, nagbaba ng 2 speedboat ang barko ng CCG. 2 speedboat, binangga-bangga kami, binangga-bangga talaga yung katik namin kasi gusto nila napalitin kami. Kaya naudlot ang pakay nila na mangisda sana sa Escoda Shoal. Siguro yung hindi lang siguro mag-15, barko yung umarang sa amin. Wala po, wala kami nakitang barko sa Sabina, Pilipinas. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil 140 kilometers lang ang layo nito mula sa Palawan. Sinubukan itong bantayan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay
ng BRP Teresa Magbanwa para magpatrolya. Pero noong Setyembre, ipinul out ito dahil sa kalagayan ng mga crew nito, kakulangan ng pagkain at masamang panahon. Iniimbestigahan ng AFP Western Command ang nangyari. Giit nila, 24 oras nilang binabantayan ang West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy, ang Escoda Shoal o tinatawag nilang Xiangbingjiao ay bahagi umano ng kanilang Nansha Kondao o Spratly Islands na kanilang inaangkin. Nauna lang tinutulan ng China ang dalawang bagong pirmang batas. Una, ang Maritime Zones Law na nagtatakda ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatatag ng 3 sea lanes kung saan maaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Iginiit din ng China ang baseline ng anilay kanilang territorial sea sa paligid ng Huangyan Dao na tinawag nila sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Naglabas din na nga daw sila ng baselines nila. Wala namang specifics yung kanilang press statement. Hindi gaya ng ating batas na napakalinaw. Walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Naghain ng reklamong slander by deed laban kay relieved PAOK spokesperson Winston Casio, ang empleyado ng ni-raid na BPO company sa Bataan. Ayon sa complainant, 3 beses siyang sinampal ni Casio matapos umano siyang akusahan ng pambabastos ng tauhan ni Casio. Ang pinapasukan naman niyang BPO company, iginigiit na hindi sila pogo at scam hub. Ayon sa Central 1 Bataan, hindi totoo ang mga alegasyong sangkot sila sa labor trafficking, online scam at online gambling. Maghahain daw sila ng mosyon sa korte. Sa pangunguna ng GMA Network, nagkapit-bisig ang COMELEC at halos 50 organisasyon mula sa media, mga election watchdog at academic institutions para ihatid ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage sa 2025 midterm elections. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025, sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang paghahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib puwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan, 49 na organisasyon ang nakipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs Ianesa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer GMA New Media Inc. Dennis Augusto Kaharian, First Vice President GMA International Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partners sa telecommunications industry, ang PLDT at SMART. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal,
ang mga respetadong academic institution kasama nating tututok sa eleksyon 2025. Ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, at AMA Education System at National University, University of the East at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University at Mapua University, San Sebastian College Recoletos at University of Perpetual Help System Dalta. Katuwag din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa sa Batangas at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas at University of St. La Salle Bacolod, Silman University at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa eleksyon 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands at REACT Philippines. Sumusuporta rin ng YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa eleksyon 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Ngayong araw din inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagbatyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat Totoo! Ipinalabas din ang bagong bersyon ng panata sa Bayan Theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artist, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan, para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon para sa bayan at mamamayan. Ito ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Makapuso, 44 days na lang at Pasko na. Sa Gapan, Nueva tila na paaga ang Pasko dahil sa kanilang higanteng Christmas tree na may taas na mahigit 100 talampakan. Tinitingala ka rin sa kanilang pinailawan na giant Ferris wheel. At picture perfect ang kanilang tunnel of lights. Pwede na rin pasyalan ang Lumang Gapan kung saan highlight ang makalumang munisipyo. Matapos ang 10 taong pagsasama, kinumpirma ni Ai de las Alas sa Fast Talk with Boy Abunda na hiwalay na sila ng mister na si Gerald Sibayan. Emosyonal na ikunento ni Ai na gusto na raw magkaanak ni Gerald at hindi na rin siya masaya. Anya, bago pa sila magpakasal, ay alam na ni Gerald na hindi na niya kayang magkaanak. Kaya sinubukan niya magpa-IVF o in vitro fertilization. Sinagot din ni Ai ang tanong kung may third party sa hiwalayan. Di ba ang mga asawa, ano yan eh, malalakas yung mga ano. Ako, ramdam ko, ramdam ko. That's a gut feel. Gut feel. Kasi ama nung 2019, ano na siya eh, nag-cheat na rin siya noong 2019. So, parang yung may trust issues na ako. So,
Siguro isa yun Sa kabila ng hiwalayan, walang ibang hiling si Ai kundi ang kasiyahan ni Gerald. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig o reaksyon ni Gerald sa mga revelasyon ni Ai. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.